Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang American Wrestler The Wizard na napalabas noong 2016. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ang pelikulang ito ay nagkukwento tungkol sa isang batang Iranian na nagngangalang Ali Jahani, na nahaharap sa maraming hamon habang sinusubukan niyang abutin ang kanyang mga pangarap sa isang lipunan na kadalasang nagtutulak sa kanya palayo. Ang kwento ay itinakda noong dekada 80 nang ang Iran ay nakikipagdigma sa Iraq. At ang Estados Unidos ay sumusuporta sa Iraq. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanilang anak at ayaw niyang mahuli siya sa kaguluhan ng digmaan, nagpa siya ang mga magulang ni Ali na ipadala siya sa Estados Unidos. Bago siya umalis, binigyan siya ng ina ni Ali ng isang espesyal na alaala, isang susi, upang maalala siya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating si Ali sa California, kung saan siya ay lumipat kasama ang kanyang tiyuhin, si Hafez. Ang bagong buhay ni Ali sa Amerika ay hindi madali. Sa kanyang unang araw sa paaralan, nahaharap siya sa rasismo mula sa kanyang mga kaklase. Dahil sa digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq, nakikita ng maraming Amerikano ang mga Iranian bilang mga kaaway, at si Ali ay binansagan ng isang terorista ng ilan sa kanyang mga kapantay. Nagiging target siya ng pambubuli, lalo na mula sa isang batang lalaki na nagngangalang Mike, na patuloy na iniinsulto at pinapahiya siya. Isang araw, pagkatapos ng klase, dumaan si Ollie sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho ang kaklase niyang si Christy. Sa sandaling iyon, tinutulungan niya ang kanyang ina na patakbuhin ang lugar. Kinaumagahan, iniimpake siya ng tiyuhin ni Ollie ng tanghalian para sa paaralan, ngunit ng pagtawanan ni Mike at ng kanyang mga kaibigan ang pagkain, itinapon ito ni Ollie. Ang rasismong kinakaharap ni Ali ay hindi limitado sa paaralan. Ang kanyang tiyuhin, si Hafez, ay nakikipagpunyagi din sa pagtatangi sa kanilang lugar. Nakikita siya ng maraming tao bilang isang banta dahil siya ay Iranian at iniiwasan nila siya. Dahil dito, ang workshop ni Hafez ay nawala ng mga customer at siya ay nahiwalay sa komunidad. Bumalik sa paaralan, sinubukan ni Ali na makibagay sa pamamagitan ng pagsali sa mga extracurricular na aktibidad. Isinasaalang-alang niyang sumali sa koponan ng football, ngunit nagbago ang kanyang isip nang malaman niyang kasama si Mike sa koponan. Naisipan niyang sumali sa basketball team, ngunit parang wala rin sa lugar doon. Isang araw, habang tinitingnan ni Ollie ang mga trofeo na napanalunan ng kanyang paaralan sa iba't ibang palakasan, sinadya siya ni Mike na nabangga, na nagpatomba sa kanya. Ang dalawa ay nag-away, at ang punong guro, si Mr. Skinner, ay pumasok upang masira ito. Sa sandaling iyon, binalaan niya si Ollie na huwag nang magdulot ng anumang gulo o panganib na mapatalsik. Nang maglaon, pagkatapos ng klase, nakita ni Ollie si Christy na pinapagalitan ng kanyang ina dahil sa pagbagsak sa pagsusulit. Hindi lang iyon, nagbanta rin ang kanyang ina na ibebenta ang kanyang sasakyan bilang parusa. Dahil naaawa kay Christy, nagalok si Ollie na tulungan siya sa pag-aaral. Dahil magaling siyang mag-aaral, naniniwala siyang matutulungan niya itong mapabuti ang kanyang mga marka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Christy, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Nang gabing iyon, pumunta si Ollie sa gym ng paaralan, kung saan nagaganap ang isang wrestling tournament. Pinapanood niya ang wrestling team ng kanyang paaralan na nakikipagkumpetensya at nabighani sa esport. Nakikita ang mga wrestler na kumikilos. Nakaramdam ng pananibik si Ollie at nagpa siya na gusto niyang sumali sa koponan. Kinabukasan, nakipag-usap si Mr. Skinner sa wrestling coach, si Plyler, at sinabihan siyang pagbutihin ang performance ng team. Inutusan din niya si Plyler na huwag hayaang sumali si Ollie sa koponan kung hihilingin niya. Nang maglaon, nilapitan ni Ollie si Coach Plyler sa panahon ng pagsasanay at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa koponan ng wrestling. Gayunpaman, tumanggi si Plyler, sinabing hindi sila tumatanggap ng mga bagong miyembro. Pero hindi sumusuko si Ollie. Patuloy niyang sinusubukan na kumbansihin ang coach na bigyan siya ng pagkakataon, determinadong patunayan ang kanyang sarili. Nang makita ang kanyang determinasyon, sa wakas ay nagpa siya si Coach Plyler na bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi niya kay Ollie na harapin ang isa sa mga wrestler ng koponan, isang batang lalaki na nagngangalang Jimmy. Nabatid na walang karanasan sa wrestling si Ollie kaya madaling na-overpower ni Jimmy sa laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni Jimmy na si Ollie ay matigas at hindi madaling sumuko. Humanga sa espiritu ni Ollie, pinayagan siya ni Coach Plyler na sumali sa wrestling team, at binibigyan pa siya ng team jersey. Dahil dito, nakaramdam si Ali ng pagmamalaki at pag-asa habang pauwi siya, nasa sabik na ibahagi ang balita sa kanyang tiyuhin.
Pagdating ni Ali, nagulat siya nang makita ang kanyang tiyuhin, si Hafez, na nakasuot ng matulis na suit. Pagkatapos ay nagbahagi si Hafez ng ilang mahirap na balita. He's struggling financially at hindi na niya kayang hayaan si Ali na manatili sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, sinabi niya kay Ali na plano niyang ibalik siya sa Iran at hiniling sa kanya na simulan ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Nadurog ang puso. Pumunta si Ali sa kanyang silid, naliligaw at malungkot. Si Hafez, na nakonsensya, ay sumunod sa kanya at nakita si Ali na nakaupo sa kanyang kama, hawak ang wrestling jersey na ibinigay sa kanya ni Coach Plyler. Nang magtanong si Hafez tungkol sa jersey, ipinaliwanag ni Ali na sumali siya sa pangkat ng pakikipagbuno ng paaralan. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Hafez tungkol sa pagpapabalik kay Ali sa Iran. Nagpasya siyang suportahan ang kanyang pamangkin at tulungan itong maging isang mahusay na wrestler upang walang sino man ang muling magmamaliw sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag na si Hafez ay isang dating profesional na wrestler na nanalo ng maraming paligsahan sa nakaraan. Makalipas ang ilang araw, sa paaralan, sinimulan ni Coach Plyler na turuan si Ali ng mga pangunahing kaalaman sa pakikipagbuno. Kasabay nito, sinasanay din ni Hafez si Ali upang bumuo ng kanyang lakas sa bahay. Binibigyan niya si Ali ng tradisyonal na tool sa pag-eehersisyo ng Persian na tinatawag na pagkain at sinabihan siyang ay ugoy ito ng 100 beses sa isang araw upang palakasin ang kanyang mga braso. Pagkatapos ng kanyang mga sesyon ng pagsasanay, nakilala ni Ali si Christy sa restaurant para tulungan siyang mag-aral. Sa una, pareho silang nakaramdam ng awkward na kasama ang isa't isa, ngunit hindi nagtagal ay nagkainitin sila at naging matalik na magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, naghahanda si Ali at ang wrestling team para sa isang inter-school wrestling tournament. Si Ali ay inilagay sa 126 na kilo weight class, at si Hafez ay dumating upang pasayahin siya. Sa panahon ng laban, nagpupumigla si Ali noong una. Paulit-ulit siyang pinatumba ng kanyang kalaban at ang mga tao ay sumisigaw ng malupit, racist na pananalita sa kanya. Sa kabila nito, hinikayat ni Hafez si Ali mula sa gilid na sinasabi sa kanya na manatiling nakatutok at huwag sumuko. Dahil sa inspirasyon ng suporta ng kanyang tiyuhin, si Ali ay bumangon at lumaban ng mas mahigpit, sa kalaunan ay nanalo sa laban. Dahil dito, malakas na nagpalakpakan sina Hafez, Coach Plyler, at mga kasamahan ni Ali sa kanyang pagkapanalo. Pagkatapos ng laban, tinawag ni Principal Skinner si Coach Plyler sa isang tabi. Kahit nanalo si Ali, hindi nasisiyahan si Skinner sa kanyang presensya sa koponan. Nag-aalala siya na ang pagkapanalo ni Ali ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Coach Plyler ang mga alalahanin ni Skinner dahil, sa lahat ng mga wrestler sa koponan, si Ali lang ang nanalo sa kanyang laban. Mula sa araw na iyon, mas nagsasanay si Ali. Nagsasanay siya ng mga bagong diskarte sa pakikipagbuno at nagtatrabaho sa pagbuo ng kanyang pisikal na lakas. Nagbunga ang kanyang pagsusumikap, at patuloy siyang nananalo sa bawat paligsahan na kanyang sasalihan. Maya-maya, sinurpresa ni Jimmy at ng iba pang mga wrestler si Ali sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng jacket ng koponan, isang senyales na tinatanggap na nila siya bilang isa sa kanila. Kasabay nito, tumataas ang mga marka ni Christy salamat sa tulong ni Ali sa kanyang pag-aaral. Upang ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay, si Ali, Christy, at ang kanilang mga kaibigan ay pumuslit sa isang pribadong pool sa bahay ng isang tao upang magsaya. Sa isang sandali, habang sila ay lumalangoy at nagtatawanan, ang may-ari ng bahay ay nagpakita at itinaboy sila. Lahat ay nakatakas maliban kay Ali at Christy, na nasa pool pa rin. Sa kabutihang palad, umalis ang may-ari bago sila mahuli, at ang dalawa ay pumuslit, nagtatawanan tungkol sa kanilang malapit na tawag. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa isang binata na nagngangalang Roman, ang naghaharing kampyon ng mga kompetisyon sa wrestling sa mataas na paaralan. Tila, narinig ni Roman ang tungkol sa kahangahangang sunod na panalo ni Ali sa mga paligsahan sa pakikipagbuno sa pagitan ng paaralan. Dahil wala pang nakalapit sa record ni Roman, nakaramdam siya ng banta sa tagumpay ni Ali. Determinado na patunayan ang kanyang sarili, nagpasya si Roman na hamanin si Oli sa susunod na paligsahan. Pero kailangan muna niyang magbawas ng timbang para makipagkompetensya sa weight class ni Oli, na 126 na kilo. Hindi nagtagal, bago ang isang laban, sinabihan ni Coach Plyler si Oli na manatiling nakatago sa gilid dahil ang mga manunood ay gumagawa ng mga racist na komento tungkol sa kanya. Habang nagtatago, aksidenteng narinig ni Oli ang pag-uusap ni Christy at ng kaibigan niyang si Wendy. Sa sandaling iyon, tinanong ni Wendy si Christy kung nililigawan niya si Oli, ngunit itinanggi niya ito. Sa pagkabigla ni Oli, gumawa pa si Christy ng ilang racist remarks tungkol sa kanya.
Nasaktan at nagagalit, inihahatid ni Ollie ang kanyang emosyon sa kanyang kapareha. Natalo niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo na ikinatulala ng lahat. Kahit si Principal Skinner, na naging mapanuri kay Ollie, ay tumayo at pinalakpakan ang kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap. Pagkatapos ng paligsahan, hinarap ni Roman si Ollie sa locker room at pinagbantaan siya, binabalaan siya na hindi magiging madali ang kanilang paparating na laban. Pag-uwi ni Ali, sinabi niya sa kanyang tiyuhin, si Hafez, ang tungkol sa banta ni Roman. Bilang resulta, upang maghanda para sa laban, nanunood sina Hafez at Ali ng mga recording ng mga nakaraang wrestling tournament ni Roman. Matapos maingat na pag-aralan ng footage, natuklasan ni Hafez ang kahinaan ni Roman. Ang kanyang balanse. Pagkatapos ay tinuruan ni Hafez si Ali ng mga espesyal na diskarte sa pag-lock na gagamitin laban kay Roman sa panahon ng laban. Gayunpaman, hindi sigurado si Ali sa kanyang sarili. Malapit na niyang harapin ang undefeated high school wrestling champion. At ang presyon ay napakalaki. Nang makita ang takot ni Ali, binigyan siya ni Hafez ng ilang payo. Sinabi niya kay Ali na hindi siya magiging pinakamahusay kung hahayaan niyang kontrolin siya ng takot. Tinanong din ni Hafez si Ali kung may kinatatakutan pa. Ba siya, isang taong nagdududa sa kanyang sarili. Kinabukasan sa paaralan, nagpa siya si Ollie na sundin ang payo ng kanyang tiyuhin at harapin ang taong palaging nananakot sa kanya, si Mike. Habang papalapit si Ollie kay Mike, pinigilan siya ni Christy at tinanong kung bakit hindi niya ito pinapansin. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Ollie na narinig niya ang pag-uusap nila ni Wendy at labis siyang nasaktan sa mga salita nito. Pagkasabi nito ay lumayo si Ollie sa kanya at dumiretso kay Mike. Sa harap ng lahat, tumayo si Ollie kay Mike at lumaban, sa wakas ay nalampasan ang kanyang takot. Gayunpaman, dumating si Principal Skinner at sinira ang laban. Nang malaman niya na si Ollie ang nagsimula nito, walang choice si Skinner kundi paalisin si Ollie sa school wrestling team. Ibig sabihin hindi na makakalaban si Ollie sa darating na tournament. Samantala, binisita ni Coach Plyler si Hafez sa bahay. Sinabi niya kay Hafez kung gaano siya kahanga-hanga sa kakayahan ni Ollie sa pakikipagbuno at hiniling niya kay Hafez na maging kanyang assistant coach. Naniniwala si Plyler na ang mga diskarte ni Hafez ay makakatulong sa wrestling team ng paaralan na makamit ang kadakilaan. Kasabay nito, walang pag-aalinlangan na pumayag si Hafez. Kinabukasan, sinimulan ni Hafez ang pagsasanay sa koponan kasama si Plyler, habang si Ollie ay nanunood mula sa gilid, nakaramdam ng pagkawala at pagkabigo pagkatapos na maalis sa koponan. Nang maglaon, habang naglalakad si Ollie sa pasilyo ng paaralan, sinundan siya ni Christy, desperado na ipaliwanag ang sarili. Sinabi niya kay Ollie na sinabi niya lang ang masasakit na bagay na iyon dahil ayaw niyang inaasar siya ng kanyang mga kaibigan. Pero ngayon, wala nang pakialam si Christy sa iisipin ng sinuman, talagang nagmamalasakit siya kay Ollie. Upang patunayan ang kanyang nararamdaman, hinalikan ni Christy si Ollie sa harap ng lahat na ikinagulat ng mga estudyante sa kanilang paligid. Sa huli, sinabi ni Christy kay Ollie na mahal niya ito at ayaw na niyang itago pa ito. Matapos makipag-ayos kay Christy, nagmamadaling pumunta si Ollie sa opisina ng principal para humingi ng isa pang pagkakataong makasali muli sa wrestling team. Noong una, tinanggihan ni Principal Skinner ang kahilingan ni Ollie. Pero hindi sumusuko si Ollie. Ipinakita niya sa principal ang susi na ibinigay ng kanyang ina, na tinuturing niyang Lucky Charm. Ipinaliwanag niya kung paano nakatulong sa kanya ang susi na ito na manatiling matatag sa lahat ng kanyang mga pakikibaka. Pagkatapos ay binuksan ni Ali ang tungkol sa mga paghihirap na kanyang hinarap sa Iran at nakiusap sa principal na hayaan siyang patunayan ang kanyang sarili. Nangako siyang ipagmalaki ang paaralan. Dahil sa taos-pusong pakiusap ni Ali, pumayag si Principal Skinner na ibalik siya sa team. Sa susunod na wrestling tournament, hindi lang si Ali ang nagtagumpay. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay mahusay ding gumaganap. Salamat sa pagsasanay at gabay mula kay Coach Plyler at Hafez, ang buong koponan ay kwalipikado para sa huling round. Nang gabing iyon, plano ni Ali at ng kanyang mga kaibigan na ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Sa sandaling iyon, gustong anyayahan ni Ali ang kanyang tiyuhin na sumali sa pagdiriwang, ngunit tumanggi si Hafez at nagpasyang umuwi na lang. Nakalulungkot sa kanyang pag-uwi, si Hafez ay nasangkot sa isang nakamamatay na aksidente sa sasakyan. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagpahamak kay Ali, na ngayon ay nawala ng nag-iisang pamilya na mayroon siya sa California, pati na rin ang kanyang matalik na kaibigan at coach. Dumating ang araw ng final round ng wrestling tournament at nakatakdang harapin ni Ali si Roman, ang defending champion. Nabatid na lahat ng mga kasamahan ni Ali na nakapasok sa finals ay natalo na sa kanilang mga laban. Kaya si Ollie na, ngayon ang huling pag-asa ng paaralan.
Bago magsimula ang laban, hinikayat ni Coach Plyler si Ollie na nagpapaalala sa kanya na manatiling nakatutok at ipaglaban ang tagumpay na palaging pinaniniwalaan ng kanyang tiyuhin na makakamit niya. Magsisimula ang laban at nakipaglaban si Ollie sa unang round. Nang ibabaw si Roman, paulit-ulit na pinabagsak si Ollie at umiscore ng mas maraming puntos. Sa ikalawang round, nakagawa si Roman ng foul na nagdulot sa kanya ng mga puntos at nagbigay kay Ollie ng mas magandang pagkakataon na makahabol. Nang muling ibagsak ni Roman si Ollie, nahirapan si Ollie na bumangon muli. Ngunit habang sinusulyapan niya ang bakanting upuan sa tabi ni Coach Plyler, ang upuang para kay Hafez, nakaramdam si Ollie ng matinding determinasyon. Naaalala niya ang mga diskarte sa paglock na itinuro sa kanya ni Hafez at isa-isang ginagamit ang mga ito. Dahan-dahan, pinaikot ni Ollie ang laban, sa kalaunan ay natalo si Roman sa isang dramatikong pagbabalik. Naghiyawan ng mga tao nang makuha ni Ollie ang gintong medalya. Hindi lamang ipinagmamalaki niya ang kanyang paaralan, ngunit nakakakuha din siya ng isang buong scholarship upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa antas ng kolehiyo. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagbisita ni na Ollie at Christy sa libingan ni Hafez bago umuwi. Inilagay ni Ollie ang kanyang medalya ng tagumpay laban kay Roman sa lapida ng libingan ng kanyang tiyuhin. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.